Mahigit isang trilyong pisong halaga ng mga loans, grants at investment daw ang ipinangako ng China sa Pilipinas. Yan ang ibinida ni Pangulong Duterte sa kanyang pagbabalik bansa. Narito po report ni Cedric Castillo. Sa pagbalik ni Pangulong Duterte sa bansa mula sa official visit sa Cambodia at working visit sa Hong Kong at Beijing, masasabing ganap na ang pagiging bahagi ng Pilipinas sa One Belt, One Road Initiative ng China. Pag-uugnayin ng Belt and Road ang malaking bahagi ng mundo sa pamamagitan ng nautical highway at mga ipatatayong kalsada para daluyan ang komersyo. China ang magpapautang sa mga bansang nais makinabang dito, kabilang na ang Pilipinas. One thing is very clear to me, that they have the money and they want to share it. The rationale behind it is really China would want a peaceful region because a peaceful region translates into more prosperity for China. We already had about 100 million coming in, and they have promised us something like another 500 million. Lampas 1 trilyong pisong halaga ng loan, grant at investments ang ipinangako ng China sa Pilipinas. Gagastusin ito ng gobyerno sa ilang infrastructure projects. Pero mismong si Pangulong Duterte, batid na isang temporary restraining order o TRO lamang mula sa korte ang katapat para madelay o tuluyan ng mahinto ang isang proyekto. Kung yung mga style na yan, magdidemanda lang para to get a bargain from the other side, he gets paid. And say, give me but 2% of your earnings, what you get. They are not really there to fight it out. Ginagawang negosyo yan eh. At yung ibang judges, pati sa Court of Appeals, alam ko na pera-pera yan. Kaugnay nito, nanawagan si Pangulong Duterte sa Korte Suprema na ipatigil ang paglalabas ng TRO sa mga proyekto ng pamahalaan. Bagaman dati nang sinabing hindi siya magdedeklara ng martial law, handa raw ang Pangulo na magbanggaan ang ehekutibo at hudikatura. Mapipilitan akong sasulubugin kayo legally. I hope it would not go beyond the legal boundaries. You courts, you do not decide. We decide what is good for this country's projects. You are there to interpret the law. Do not decide for us. Kasi kami yung naghanap ng pera, hiram ako ng hiram dito, kung saan-saan ako pumunta. Magigising ako ng alas 9, ngayon wala pa akong tulog, tapos i-TRO mo lang, ay na, mag-aaway tayo niyan. Samantala, formal lang binuksan ang pag-uusap ng Pilipinas at China tungkol sa agawan sa teritoryo. Nagkasundo raw ang dalawang bansa na hindi muna tatalakayin ang arbitration ruling na pumabor sa maritime claims ng Pilipinas. Ang di umunay pagsuko ni Duterte ng sovereign right ng Pilipinas sa China ay laman ng supplemental impeachment complaint na inihain ni Magdalo Representative Gary Alejano. Inireklamo rin laban kay Duterte ang di umunay utos niyang ipapatay ang mga drug pusher. Sa plano ni Alejano na isampa sa International Criminal Court ang reklamo, sagot ni Duterte. Yeah, you can go ahead. He's free to do it. This is a democracy. Mula rito sa Davao City, Cedric Castillo, GMA News.